Gusto ko nga pala talaga magkaroon ng sariling palaisdaan kaya nga lang talaga yan ang mahal. Ang talaga namang 7 digits ay kahit wari ko itakta ko lang hibasanan ay talagang hindi ko akitain yun. Wala kasi dining mabilhan na maliit lang yung gapalanggana lang ang baga para mura. Kaya naman naisipan ko na lang na ipayos na lang itong palaisdaan ni nanay at ako na lang ang mamumuhunan. At dahil nga request nyo na mag-video din naman ako ng iba kong pinagkakaabalahan sa buhay bukod sa pagpunta nga sa dagat, ay hala at na ito na nga, marites din kayo ayan. So yun na nga naisipan ko nga palang magnegosyo para naman kahit papaano ay minapatunguhan yung mga kinikita ko sa pagbablog bukod nga sa tinutulong ko sa pamilya ko. Pero bago nga yun, salamat po talaga sa blessing na ibinigay nyo po sa akin, Lord. At syempre po sa inyong mga sumusuporta sa akin, maraming salamat po talaga sa inyo. Hindi ko man po lahat ma-replyan yung mga comment nyo pero nababasa ko po yun. Gusto ko kayong replyan isa-isa at magpasalamat sa inyo kaya nga lang ay kuwanggol si Meta nagagalit kapag paulit-ulit yung aking comment. Nagkaka-violation ako. So yun na nga mabalik tayo na pag-usapan na nga lang pala namin ni nanay na ipayos ko na lang yung kanyang palaisdaan. Ako ang mamumuhunan at kapag kumita ay diabigyan ko na lang siya ng kanyang party. At papunta nga pala kami ngayon ng bayan para bumili baga ng mga agamitin namin sa paggawa ng paminto. O yun bagang dinadaluyan ng tubig sa palaisdaan. Kami nga lang pala ni Papa at Yasi ang bibili ng mga agamitin namin sa palaisdaan. At si nanay nga ay may sadyayan din sa bayan, namimili siya ng kanyang mga paninda. Tapos si Johan ay papasok yan sa school at ihahatid nga ni Mama. Maghapon nga pala lagi din si Mama sa bayan para din siyang estudyante. Basta yun, student. Malayo kasi kami sa bayan kaya naman na hindi nga inahayaan ni Mama na pumasok lang yan mag-isa. Pero nung kapanahunan ko nga hinatid lang ako ni Mama nung unang araw ng klase. Tapos iniwanan din agad ako. Ako nang bahala kung ako'y makakauwi o hindi. At yun na nga nakarating na nga pala kami din sa bayan. 30 minutes nga pala kapag kami ay magbabangka. Kapag lalakarin naman mula sa bahay, mga 1 hour. Pero yun ay depende pa kung ikay mabilis maglakad. Kung mga lakad mo ay yagyag ay siguradong 1 hour lang. Pero kapag ang mga lakad mo ay pabibi ay naku po baka 1.5. Ito nga palang kinakarga ni Papang kahoy ay nabili lang namin sa kakilala namin. Kaya nga pala madumi yan. Pero matibay pa naman daw yan. Yung kasing inorderan ni Papa ay 1 puno nga inabigay sa amin. Ayan, ang dami naman noon kapag hinati-hati ay kaunti lang naman ang kailangan namin. At saka yan, nung mahal pati nun ay 1 puno baga naman. Pero grabe nga, ang mahal pala ng kahoy. Ano? Parang gusto ko na lang din tuloy maging kahoy para mahal din ako. Ay, iya, anong kiri. Nandito na nga pala kami sa bilihan ng mga anik-anik at bibili nga kami din ng pintura at saka plywood. At saka pako na rin. Bakit nga pala kami bibili ng pintura? Saan naman namin agamitin? Gusto ko kasi sa palaisdaan ay colorful. Hindi yun ay gagamitin sa bibili namin plywood na gagamitin naman sa paggawa ng paminto. Pipinturahan kasi yung plywood para daw hindi agad masira. Ito nga lang pala ang binili namin at gawa ng yung ibang kahoy nga ibibilhin namin ay kay tita. Meron daw siya. Tapos binigyan nga rin pala ako ni Lolo Buloy ng mga kahoy na pwede ko pang magamit para daw hindi ako malakihan ng gastos at talaga namang yan ang mahal nga ng kahoy. Yun nga pala mga kahoy na ibinigay niya ay galing sa pinaglumaan ng kanyang paminto at pwede pa namang gamitin. Ito na nga pala yung araw na ipapaayos na namin yung palaisdaan. Medyo natagalan nga pala bago namin maumpisahan na ipagawa at gawa ng itinaon namin yan sa low tide. Hindi kasi pwedeng gawin ng paminto kapag high tide. Tapos itinaon nga rin pala namin ng linggo para may makuha kaming tao na magtatrabaho dito at gawa ng busy rin sila sa kanilang hanap buhay. Tapos habang tinatanggal nga nila aring lumang paminto ay minakuha nga si Kuya Sani dito na katang. Ay talaga namang hindi ako inalubayan ng mga pangulam ay ano kahit hindi ito ang content ko ngayon. Bale itong palaisdaan nga pala na ipapaayos ko ay matagal na nga pala itong nakatiwangwang lang at sira. Buhat kasi nung namatay si tatay ay hindi na nga maabyaran ni nanay na ipaayos pa ito. Medyo may kaliitan nga lang pala pero siguro naman ay kasya naman dyan ang pating ay ano. Hey, ginawang aquarium. So bale ito nga pala yung kahoy na sinasabi kong ibinigay sa akin ni Lolo Buloy. Matibay pa nga naman daw yan at ilang taon pa rin daw ang itatagal niyan. Habang wala pa nga pala yung gagawa ng paminto ay tinatanggal na nga nila itong paminto na luma. At para nga naman mamaya idi isasalpak na lang dito yung bago. Tapos din nga sa labas ng paminto ay busy naman itong 4 kong pinsan. Naghuhukay sila dito ng kanal. Ito nga pala yung daluyan ng tubig papunta sa dagat. Hindi nga pala maganda ang pwesto nitong palaisdaan kasi nga malayo siya sa ilog tapos medyo malayo rin sa dagat. Kaya naman itong kanal na ginagawa nila ay medyo mahaba yan. Yan nga pala dati nang merong kanal at gawa ng matagal naman na itong palaisdaan din ni ay kumbaga ay maliit nga lang at pinapalakihan ko na nga. Para kapag wala kaming ulam ay isang bukas ko lang ng paminto ay bulusok agad ng tubig at kati agad. Para makakakuha agad ako ng pang-ulam o ay dilugi agad ang negosyo at inulam na. Pero pwede nga pala yung paggawa ng bagong kanal para naman na hindi ganun kahaba. Kaya nga lang ay wag na at gawa ng maraming madadagasan na puno. Hay, akala mo na may nature lover. Hindi ang totoo, magastos kasi magpahukay niyan kaya wag na. Tapos ayun nga at sinipat nga pala ni Norman kung pantay baga aring ginagawa nilang kanal. Hay, ano talaga eh kanina pa itong bata na ito ay nag-aasikot laang ay inalaro lang ako. Ame, asang pigahin ko ari ay hindi nagatrabaho. Nga pala 12 sila na nag-aayos nga na ring palaisdaan. At yan nga pala yung mga pinsanin ko, tiyuhin at saka si Papa at yung kapatid ko. Sa paggawa kasi ng paminto ay dapat daw ay maraming tao at gawa ng mabigat yun at bubuhatin nga nila. Dumating na nga pala yung gagawa ng paminto at inumpisahan na nga niya. Siya nga pala ang pinakamahusay na manggagawa din sa amin. Gumagawa rin siya ng bangka, nag-aayos ng mga makina. Nga pala nagbablog din yung anak niyan, Kaprobinsya Vlogs. Dini nga pala sa barangay namin ay 4 na kami nagbablog. Onichan Vlogs, yun nga po yung kapatid ko. Tapos Makalilon yan at saka si Kaprobinsya. Try nyo pong i-visit yung mga page nila, baka magustuhan nyo rin po yung mga content nila.
pala. Nga pala ito si Lulubuloy, siya nga pala yung nagbigay sa akin ng mga kahoy. Salamat po at malaking tulong po ito sa akin. Pinapayuhan nga pala niya ako kung anong dapat kong gawin din sa palaisdaan. Karamihan nga pala sa mga palaisdaan dito ay siya namamahala. Nga pala sa paghuhukay nila ay nakakita rin sila dito ng kuray at saka nga isang bukon. Oh, diba? May pang-ulam na ako. At dahil nga pala may pang-ulam na ako, edi umuwi na ako. Bahala na sila sa buhay nila. Hindi magluluto nga pala kami ni mama ng apa-ulam sa kanila. Tumulong nga lang pala ako sa pagbabalat ng papaya at si mama din naman ang gumawa halos. Alam ko si ni mama nagbibideo nga ako kaya naman hinahayaan lang niya ako. Tapos nagbalat na nga pala ako nitong mga hipon at ilalahok naman ito sa pansit mamaya pang merienda nila. So ayun na nga at saglit muna silang tumigil sa ginagawa nila at kumain na muna sila ng tanghalian. Kain po tayo mga katabudi. At pagkatapos nga nilang kumain ay bumalik na nga ulit kami dito. Halos matatapos na nga pala ito at sahig na lang yung ginagawa din sa loob ng paminto. Pwede nga pala kahit hindi nalagyan ng ganyan. Pero sabi nga nila ay mas maganda daw kapag ganyang may sahig. Hindi ko nga pala alam kung anong purpose niyan. Hindi ko kasi naitanong. At yun na nga at naglaro na naman aring si Norman. Yan o ay kakakain lang ay mukhang gutom na naman. Tagilid. Ayusi. Pangit ng tunog. Ito nga palang sahig na ginagawa nila ay sinusukat pala ang yan at hindi pa yan talaga ilalagay dyan. Kapag nailagay na nila yung paminto din sa baba, sa kanila ilalagay yan. At gawa na hindi daw nila kakayanin buhatin at mabigat. Tapos sila papa naman ay abala nga din sa paglimas na nga pagsalpakan ng paminto. Dapat daw yan ay walang katubig-tubig at para malagyan nga ng sahig. At habang hindi pa nga sila papa natatapos sa paglilimas at yung iba naman ay wala pa namang ginagawa, yung tatlong kuwang gulay abala dun sa pagtitilas ay yung tilas nga pala na tinutukoy ko ay yung baga mga butas sa palaisdaan, nire-repair nila. At ayun na nga at natapos na rin at kada isang buhat nga lang pala nila itigil din agad at gawa ng yan ng bigat nga daw talaga. Ngayon nga lang pala ako nakapanood kung paano ba ginagawa ang paminto at hindi pala yan madali. Wala kasi akong masyadong alam sa palaisdaan at ang alam ko lang naman dyan ay mamburaot ng pang-ulam tuwing harvest. Nga pala itong nakapula ay pinsanin ko nga pala yan, taga Padre Burgos. Si John Lloyd na madalas namin tinatawag sa pangalang Dugong. Pumunta nga pala siya dito at para daw makatulong nga din sa pag-aayos ng palaisdaan. Kanina pa nga pala inaasar yan ng mga pinsanin ko dito at baka daw manakit ang katawan. Hindi kasi sanayan sa mga ganitong gawain at gawa ng mga hanap buhay kasi sa Padre Burgos ay paninisid. Matapos nga palang maisentro yung paminto ay sinakyan nga pala nila para bumaon sa putik. Tapos nagumpisa na nga pala silang humanay at kukuhangan ng lupa din sa may gitna at itatambak din sa loob ng paminto. Hindi na nga pala sila gumamit ng andamyo o yung tabla na ginagamit kapag malayo yung pagkukuhaan ng lupa at gawa ng yan ang dami naman nila. Kayang-kaya na yan ng pasapasa. Tinawad na pati sila kumuha pa ng andamyo. So yun na nga matapos nga pala nilang tambakan ay ilalagay na nga itong sahig. Isa nga rin pala sa dahilan kung bakit hindi muna nilagay nila ring sahig ay para daw matambakan ng lupa itong ilalim. Hindi nga pala nila masyadong naibaon yung paminto at inabot nga daw ng bahura. Ang daming bato sa ilalim, hindi na kayang tagarin. Tapos ito namang ginagawa ngayon ni Kuya Edisera, ito yung padaus-usan baga ng pantakip din sa paminto o yung pangsara. At pagkatapos nun, itatambakan na nga pala nila itong gilid. Inalo ko nga pala ako ng mga pinsanin ko at dapat daw kasama rin ako sa pagtambak. Naku, kapag ako ang gumamit ng tagad imbis na nananahimik yung aking mga daliri sa paa, ay baka madamay. Habang abala nga pala sila sa pagtatambak, ito naman si Kuya Edisera ay abala nga sa paggawa ng atakip din sa paminto. Nilalagyan nga pala niya ng ukit din sa gitna ng kahoy at doon nga yan kakawitin kung itataas baga o ibababa. Kasi kapag walang ganyang ukit, ay ang hirap itaas niyan kapag magpapapasok ng tubig. So yun na nga, hindi pa dyan nagtatapos sa tatapalan pa nga nitong plywood din sa may ibabaw para maitaas yung pilapil kasi naabot nga ito ng tubig at mababang. At yun na nga natapos na rin sa wakas. Maikli nga lang pala itong pilapil na ginawa nila kasi nga yan ay bukod ang bayad. Papatambakan pa natin yan sa mga susunod na araw. Bali ito na nga pala yung panaran na ginawa nga ni Kuya Ediser. Bukod nga pala sa pagpapataas ng pilapil sa mga susunod na araw na ipapagawa natin ay kailangan din patapalan natin yung mga butas-butas at yan ang daming butas. So sa ngayon nga ito lang muna. So yun lang, bye!